Hello, hello! Magandang gabi po. Pa-share po ng live natin. Hello, hello! Ayan, nakikita ko na kayo. Kanina hindi ko kayo nakikita. Pa-share po ng ating live bago tayo mag-start. Pa-share po ng live natin. Wala ko kakuya. Hello, hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Pa-share po ng live bago tayo mag-start. Hintayin lang natin yung iba nating mga kumare. Yan, mag-shoutout muna tayo. Hello, Kambal. Hello, Lalaine. Kay Miss Furley. Hello. Ayan. Shoutout kay Miss Giselle from Zambales at kay Lalaine. Ayan. Thank you po. Pa-share po ng live natin. Kung hindi pa po kayo nakakapag-share, pa-share naman po ng live natin bago tayo mag-start. Dito sa panibagong pang-negosyo recipe na simple lang ang mga sangkap. Kailangan lang natin ng kondensada dito sa recipe natin ngayong gabi. Yan. Umpisahan na natin. Maglalagay tayo ng isang lata ng kondensada dito sa ating kawali. Yan. Ilagay lang natin dito yung ating isang lata ng kondensada. Sisimutin natin yung isang lata ng kondensada. Pa-share po ng live sa mga hindi pa po nakakapag-share. Sisimutin lang natin ito para makuha natin lahat ng ating kondensada. Pagkatapos ay bubuksan na natin yung ating kalan to medium heat. Medium lang. Yan. Pa-share po ng live sa mga hindi pa po nakakapag-share. Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi. Ayan. So, nabuksan ko na po yung ating kalan. May langgam. Ang gagawin natin ay hihintayin lang natin muna siyang lumabnaw. Sa ngayon, medyo malapot-lapot siya. So, habang umiinit to, lalabnaw siya bago siya maging malapot ulit. Yung hinahanap natin ay lumabnaw muna yung ating kondensada. Papalabnawin lang natin siya. Ayan. Pwede dito kahit anong flavor po ng kondensada na maisipan ninyo. Kahit ano pwede po ha. Kung meron kayong ube na kondensada, pwede po yan. Kung meron din kayo ng melon or mango kondensada, pwede nyo rin pong gamitin dito sa recipe natin. Hindi po ito yema, mga Mars. Ayan. Hindi po tayo gagawa ng yema ngayong gabi dahil alam na natin yan, nakagawa na tayo dati. Pero kung gusto nyong ulitin natin yung ating yema recipe, gagawin natin ulit yan sa susunod na live natin. Pero ngayong gabi, iba pong recipe ang gagawin natin. Nakalagay sa expiration April 2022. Pwede pa ba yun? Ako sis, wag mo nang gamitin sis. Huwag mo nang gamitin, bili ka na lang ng bago. Kung expired na. Mas maganda na yung nag-iingat. Yan. Papalabnawin lang natin to. Pag nakikita nyo medyo bumubula-bula na siya, ay malapit na yan dun sa consistency na hinahanap natin. I-zoom ko para makita nyo yung sinasabi ko. Shout out kay Miss Anel. Ayan. Saan makikita yung yema sis? Ay, ulitin na lang natin sis kasi natabunan na si yema. Siguro bukas natin siya gawin. Bukas tayo magluto ng yema. Ayan, lumabnaw na siya. Hindi katulad kanina, mas malapot. Ayan, pag lumabnaw na yung inyong kondensada, ilalagay na natin yung ating susunod na sangkap. Meron tayo ditong makapuno, mga mare. Ayan, nasa sa inyo po kung gaano kadami yung ilalagay ninyo. Maglalagay lang ako dito ng makapuno na mga 5 kutsara. Ito, nasa sa inyo kung gaano kadami po yung makapuno na ilalagay ninyo. O kaya hahatiin ko itong isang jar na to ng makapuno. Yan, kalahati nitong jar ang ilalagay natin.
Ayan, nahati ko na yung ating makapuno. Tapos, lulutuin lang muna natin. Kung gusto nyo na mas pino or mas maliliit yung makapuno ninyo, pwede nyo siyang i-puree gamit ang blender. Ayan. Mas Ma'am, cornstarch po yung kailangan natin dito sa recipe natin na to. Mas maganda yon kesa sa harina. Cornstarch po ang gagamitin natin. Ayan. Lulutuin lang natin ito ng konti pa. Yung mga makapuno na ginamit ko ay malalaki yung chunks nila. Pero kung ayaw nyo ng ganyan kalalaki, pwede nyo po yung paliitin or pinuhin sa food processor o kaya naman ay sa blender. Yan. Good evening po everyone. Salamat po sa mga nag-share ng ating live. At kailangan pala patuloy lang yung paghalo natin para hindi tayo masunugan nitong ating ginagawang recipe. Ayan. Pag palagay nyo ay na-infuse na yung ating makapuno at yung ating kondensada, pwede na natin ihalo yung ating mga susunod na sangkap. So, hihinaan ko lang yung apoy natin habang naghahalo tayo. Meron ako dito isang tasa ng cornstarch. Yan, isang tasa po ng cornstarch or 1 cup ng cornstarch. Tapos, 1 cup din ng tubig. Halo muna natin itong 1 cup ng cornstarch at 1 cup ng tubig. Tatabi ko muna itong ating niluluto. Halo lang muna natin hanggang sa ma-dissolve yung ating cornstarch. Yan, kailangan matunaw muna yung cornstarch natin sa tubig. Yung tubig natin ay room temperature lang. Huwag po kayong gagamit ng mainit na tubig dahil maluluto yung inyong cornstarch. Kailangan room temperature lang po na tubig ang ating gagamitin. Halo lang natin ng mabuti. Yan. Pag natunaw na yung ating cornstarch, ay pwede na nating ihalo dito sa ating mixture. Yan. Unti-unti na natin siyang ihalo. Ibuhos lang natin at halo. Tapos, pwede na nating lakasan ng, nasa medium pa din dapat yung ating apoy. Pero, huwag masyadong malakas. Kailangan antabay po tayo sa ating kalan. Hello po, shoutout muna tayo habang naghahalo ako dito. Tignan natin. Ayan, kay Ma'am Victoria from Bulacan. Thank you for watching. Sa mga hindi pa po nakakapag-share ng ating live, pa-share naman po ng ating video para mas marami tayong mga kumare na matuto dito sa ating recipe. Ayan, nasa medium heat pa rin tayo. Kailangan antabay sa ating apoy. Huwag masyadong malakas at huwag din masyadong mahina para maluto ng maayos yung ating cornstarch. Shout out kay Ma'am April at kay Monica. Hello, Monica Magsaysay. Yan, buhay na buhay ang mga kumare natin. Basta pang negosyo recipe, sigurado buhay na buhay.
Habang hinahalo nyo, mapapansin nyo na unti-unti siyang bumibigat at unti-unti din siyang nabubuo. Halo lang natin. Shoutout po kay Ma'am Nancy from Batangas at kay Ma'am Nene from Surigao del Sur. At kay Sis Lani from Florida Blanca. Hello, Kabalen! Yan, nabubuo-buo na siya. Shoutout po kay Ma'am Charito from San Manuel, Pangasinan. Hello. Yan. Sa mga gusto namang doblehin yung recipe natin na to, ang gagawin nyo lang po ay times 2 lang ng mga sangkap na ginamit natin. Kung gusto nyo mas marami yung gawin ninyo, pero kung nagpa-practice pa lang kayo at gusto nyo muna siyang subukan, itong recipe natin, sakto na yung isang lata ng kondensada. Ayan, tatry daw lutuin bukas ni Ma'am Ella. Hintayin lang natin siya maging parang dough. Kung hinahanap natin dito, para siyang magiging malaking bola or parang dough. Magbubuo-buo na siya, hindi na siya ganito na naghihiwalay. Patuloy lang natin ang pagluto. Patuloy lang ang paghalo. Sa mga hindi po nasimulan yung ating recipe, pwede nyo pong ulitin mamaya pagkatapos nitong ating video. At pagkatapos din ay magre-recap tayo ng ating mga sangkap. Parang nagluluto tayo ng kalamay, pero hindi siya kalamay. Alam nyo yun? Yung cornstarch po, isang tasa po ng cornstarch yung ginamit natin. Tsaka isang tasa din ng tubig. Lakasan na natin. Pwede na siguro itong lakasan. Nararamdaman ko na yung pagbigat niya at pagbuo ng ating mixture. Nag-ano na siya. Nagka-come together na sila. Mas mabigat na siya ngayong haluin. Ano po ang amoy? Amoy yema na amoy makapuno. Ganun po yung amoy niya. Amoy yema makapuno. Pero ang tawag po sa gagawin natin ngayon ay makapuno balls. Yan po ang ating ginagawa ngayong gabi. Makapuno balls po ang ating ginagawang recipe. Ayan. Yan yung sinasabi ko pong consistency. Yung kahit
pilitin mo siyang maghiwalay, hindi siya naghihiwalay. Strong together. Pero hindi pa yan. Pag napansin nyo na mas pumipino siya, yun yung hinahanap natin. Kailangan mas pino yung kanyang magiging texture. Ayan, makapuno balls po yung ating ginagawa. Konti na lang, malapit na tayo sa ating final product. Sa mga gusto pong kumita at lumiit ang braso, ito po yung kailangan nyo maging negosyo. Pang workout na din. Hindi ko pa po siya nasubukan sa cassava starch, pero yung recipe na ito po talaga, ang ginagamit talaga ay cornstarch. Sige, iti-testing ko po sa cassava starch, tapos babalitaan ko kayo kung okay ba siya sa cassava starch. Medyo makunat, mas makunat kasi yung cassava starch kumpara sa cornstarch. Kaya ito yung perfect para sa recipe na to, yung cornstarch. Makunat, ay malambot-lambot na makunat-kunat. Ayan, salamat po pala sa mga nanonood ngayong gabi. Kahit ginabi na tayo, ay nanonood pa rin kayo. At sa mga hindi pa po nakakapag-share ng video natin, pa-share naman po. Ayan, malapit na to. Testingin ko kung okay na siya. Konti pa. Malapit na. Pero hindi pa. Konti na lang mga mare. Ayan, pa-share po ng live natin kung di pa kayo nakakapag-share para mas masaya ang ating chikahan at lutuan. Saan nyo po nabili yung pan nyo? Ayan, ma'am, sa mga interesado po ng mga lutuan ko at mga gamit ko sa kusina, i-message nyo po ako ngayon sa page natin at re-replyan ko kayo pagkatapos kong nagluto dito. Sasend ko po sa inyo kung saan ko sila nabili. Malalaman natin na luto na siya kapag hindi na siya masyadong madikit sa inyong sandok. Sa ngayon, meron pang madikit na konti. So, malapit na tayo sa ating hinahanap. Ayan. Kanina puno tong sandok na to. Sa mga gagawa po pala ng recipe na to, hindi nyo po kailangan ng non-stick na kawali. Kahit anong klase ng kawali, pwede nyo pong gamitin para magawa nyo yung recipe na to. Hinaan muna natin at i-check. Yan. Mas ano na siya ngayon, mas hindi na siya madikit ngayon. Kanina kasing kumurot ako, madikit siya sa aking daliri. Ngayon hindi na siya ganun kadikit. So, pwede na to.
So, ang gagawin natin, palalamigin lang natin ng konti. Pinatay ko na pala yung kalan natin. Lalamigin lang natin. Tatanggalin ko na yung ating kalan. Palalamigin lang natin siya dyan ng konti bago natin siya i-handle. Ayan. Sa mga interesado po sa mga gamit ko sa kusina, i-message nyo po ako dito sa page para ma-send ko sa inyo kung saan ko sila nabili. Re-replyin ko po kayo pagkatapos nitong video natin na live. So, pagkatapos ito, habang pinapalamig natin, hello kay Ma'am Joanna Princess, ayan. Maghuhugas lang ako ng kamay para malinis yung kamay natin. Shower. Yan. Ngayon, meron po ako ditong milk powder. Ayan. May milk powder po ako dito. Pwede po kayong gumamit ng skim milk, ng fortified milk or buttermilk. Depende sa inyo kung ano yung masarap sa panlasa ninyo na gatas. Pero yung gamit ko ngayon ay fortified milk na nabibili sa grocery store. So, pwede na tayong maghulma ng bilog. Ayan. So, wala akong nilagay na kahit ano sa kamay ko. Hindi ako naglagay ng oil or butter. Malinis yung kamay ko, mga mare. Naghugas po tayo. Ayan. Luto na siya kapag kumurot ka tapos wala nang dumidikit sa kamay mo. Yan yung hinahanap natin na consistency. So, bibilugan lang natin. Tapos, i-coat natin siya ng gatas. So, yan mga Mars. Ganyan lang kadali yung ating recipe for today na makapuno balls. At kung meron kayong ibang flavor ng condensed milk, ay pwede nyong gamitin para iba-iba yung flavor ng inyong makapuno balls. Yan. Ang shelf life po natin ay nasa 7 days to 10 days sa room temperature. Pero kung i-ref nyo po siya, abot po siya ng hanggang 3 weeks. Mas masarap po siya kung mas maraming makapuno or kung lalagyan nyo siya ng buko. Yung mura na buko po yung ilagay ninyo. Yung malambot-lambot. Tumikim muna tayo. Sarap. So, dahil mainit pa siya, mas malambot siya ngayon. Pero habang lumalamig siya, mas kukunat at mas magiging firm yung texture niya. Ayan po ang ating bagong recipe for tonight. Sana gustuhan po ninyo ang ating panibagong recipe. Ayan, napakadali lang po. Yan lang po ang inyong mga kailangan na sangkap. Ayan, Ma'am Marie Chris, subukan nyo po ngayon yung ginawa natin. Ngayon, sigurado ako hindi na kayo papalpak dahil nakita nyo yung buong proseso kung paano natin siya ginawa. Live na live. Nakita nyo kung gaano ba katagal yung pagluluto. 'Di ba? Ngayon, alam nyo na, Mars. At balitaan nyo po ako pag sinubukan nyo itong ating recipe. Itag nyo rin po ako sa inyong mga nagawang makapuno balls. Matako kang talaga, Risa Cruz Miranda. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Hindi ko na sila bibilugan lahat dahil alam nyo na yan yung prosesong yan. So, makapuno balls po itong ating recipe. At sa lahat po ng magtatanong ng mga ginamit ko sa kusina or mga gamit ko sa kusina, i-message nyo po ako ngayon sa ating Facebook page para ma-replyan ko kayo ngayon pagkatapos nitong ating video.
Maraming salamat po sa lahat na nanood. Bye-bye!